Hello mga kabibig, welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na with evidence ako po. Para yatang nagbago ang ihip ng hangin. Parang kumampi na si Senator Ping Lacson, VP Sara. Kasi papayagan ni Senator Ping Lacson na maka-attend si Jingo Estrada, posible si Bato de la Rosa, para sa impeachment trial at makaboto sa impeachment trial ng VP Sara, knowing itong si Jinggoy, itong si Bato, ay of course naman against ito sa impeachment ni VP Sara. Anong nakain na naman ni Ping Lacson? Whether yata yung attitude ni Ping Lacson, no? Whether yung kanyang mga desisyon sa buhay. Hala ka, bakit ganun, Ping? Ipaintindi mo sa amin kasi naguguluhan kami sa iyo, Ping. Sometimes against ka, sometimes hindi ka against. Ano ba, Ping? Oy, ito ang sabi ni Ping Lacson. Ay, share ko sa iyo, kabibig, ha? Sabihin niyo naman, ay, nagawa-gawa na naman ng chismis sa kabibig. Hindi, oy. Hindi ako nagawa-gawa ng chismis. Gumagawa lang ng chismis si Ping. Ay, hindi pala. Ito, kabibig, oh. Oh. Kaya, sabi ni Ping Lacson, halimbawa, may nakakulong at kung sakaling may sunod pang makulong, hala, so it means posible, hala, may nakakulong at kung sakaling may sunod pang makulong. Hala, anong ibig sabihin ni Ping? May mga pahiwatig si Ping Lacson, kabibig, ha? So posibleng may makukulong pa? Nako, yun nga ang sinasabi natin, iba talaga ang kanilang nakikitang hindi nakikita natin. Iba ang script nila, iba ang plano nila, kabibig. Oh, ang solusyon para talagang ma-maximize ang nagpa-participate or yung boboto, ihingi kami ng permiso sa Sandigang Bayan para sila'y payagang mag-attend. Oh, what is the meaning of this? Gagawin nila ang paraan kapag sila ang makikinabang. How independent is Sandigan? Is it like the perception on ombudsman? Kala mo genius, tapos in the last minute sasabihin unconstitutional. O posible rin, kabibing. Planado na lahat. Alam na may susunod pa, lalo't di susunod sa kanila. O di ba? Parang, ito at kung sakaling may sunod pang makulong. Uy, grabe naman ang mga statement nila, kabibing. Well, as I expected from Sandigan Bayan, it's a kahum, kabumbum. Mema ka naman kung kwartong balita, char as if mananghid kunuhay, pero sabot na sa Sandigan Bayan nga dili musugot para dili sa ila ang blame. Oh, posible din, kabibig. Posible din na drama, part lang ito sa drama ni Ping Lacson, nga magre-request siya sa Sandigang Bayan in case na for example, si Bongo, si Ruben Padilla, si Marcoleta, si Jingo Estrada, oo, posible itong makulong at ipakukulong. Di ba, kabibig? So, ang drama ni Ping ngayon, inunahan na niya na hingi kami ng abiso or permiso sa Sandigang Bayan na hayaan silang maka-attend sa sa impeachment trial. O ito sinabi niya dito, kabibig, Lacson, payagang magsilbi bilang senator judges ang mga suspendido o nakadetining senador upang maiwasan ang krisis sa impeachment trial. Sabihin ko, ha, nagbabala si Senator Ping Lacson na maaaring humantong sa isang constitutional crisis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabihin ko lang, ha, kung makakaroon ng kakulangan sa bilang ng mga senator judges dahil sa posibleng preventive suspension or pagkadetine ng ilang senador. Take note, ilang senador. So meaning, may susunod pang ipapakukulong. May susunod pang, tawag dito, sasampahan ng plunder case. Ay, kumusta na pala ang plunder case si Cheese? Biglang tumahimik yata. Ng ilang senador kaugnay sa investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga proyektong flood control. Bakit hindi pa nakulong si Cheese, di ba? Dahil dito iminungkahi ni Lacson na pag-aralan ang posibilidad na
payagang gampanan ng mga suspendido ng mga suspendido. It means madami pa o nakadetining senador ang kanilang tungkulin bilang senator judges sa impeachment court kahit pansamantalang hindi sila makapagtrabaho bilang mga mambabatas. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na bagamat iisa ang komposisyon ng Senado na impeachment court, maaring magkaroon ng legal na interpretasyon na magkaibang entidad ang dalawang institusyon. Sabi ni Lacson, kung hiwalay na entidad ang impeachment court at Senado, maaring ang suspension ay sumasaklaw lamang sa kanilang tungkulin bilang senador at hindi bilang senator judge. Ipinaliwanag niya na kung sakaling umabot sa 9 na senador ang masuspende o makulong, hala, 9 na senador talaga? 15 na lamang ang matitirang miyembro ng impeachment court. Sa ilalim ng konstitusyon, kinakailangan ang boto ng 2/3 ng lahat ng senador o 16 na boto upang mahatulan ang isang opisyal sa impeachment proceedings. Ayan na, kabibig. Isa ring ayon kay Lacson kung pahintulutan ng hukuman, maaring dumalo sa mga pagdinig ang mga nakadetining senador sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga tauhan ng BGMP. Isa rin sa mga nakikitang opsyon ng senador ang pansamantalang pagpapaliban sa impeachment trial hanggang matapos ang 90 days na preventive suspension ng mga maapektuhang senador. Sinabi niyang mahalagang mapag-usapan na agad ang mga ganitong posibilidad upang magkaroon ng sapat na panahon ang mga legal na eksperto na suriin ang mga implikasyon nito bago pa mamangyari ang naturang sitwasyon. Samantala, tinutulan ni Lacson ang pahayagan ni dating Senate President Cayetano na maaring ibaba sa 12 ang kinakailangang bilang ng boto para sa conviction or acquittal sa impeachment trial. Binigyan din ng senador na malinaw na itinatadhana ng konstitusyon na kinakailangan ang boto ng dalawang katlo ng lahat ng miyembro ng Senado upang mahatulan sa opisyal na nalilitis sa impeachment court. Hala, may siyam pa? May 9 na senador ang makasuhan? Naku, kabibig, parang hala ka, grabe ito, kabibig. Naku, ito ang pasabog ni sino ba ito? Ni impormasyon galing kay Mike Defensor, kabibig, na posibleng sagot sa curiosity natin na 9 pang senador ang makukulong. Ito, kabibig, watch this video. Parang grabe ito. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una sa upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero pag sila po yung nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig kong sabihin? Kung naalala niyo yung Abilino versus etong Cuenco na kaso, noong una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority nung panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yun, tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Nilalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes.
Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba, ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuhin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan kami ni Senator Marcoleta kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Pag napababa nila sa 18 ang membership ng Senado, kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok, nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta, balita ko rin si Robin Padilla, ikukulong din nila. So ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So ang 2/3 doon ay 12. So kung, So I'm sorry Kong. So ito, may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si VP Sara Duterte. Paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang, at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, ito yung kabuuang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyari. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at ang tabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa So yun kabibig ang pasabog ni Mike Defensor. Akmang-akma din sa statement ni Ping Lacson na example, siyang senador ang makukulong at madidetine. So posibleng mangyari kabibig. Diba? O eto ha, ay nako, panoorin natin ang video ito kabibig na talagang sabihin mo talaga, ay posibleng mangyari to. Sunod-sunod na kinakasuhan at ikinukulong ang mga kilalang kritiko ng Marcos administration. Common denominators sa mga Diba? personalidad na ito ang pagiging supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Correct. at Vice President Sara Duterte. Correct. Kabilang sa kasong isinasampas sa mga ito ay may kaugnayan sa disinformation, cyber libel at sedition. Isa sa Correct. unang kinasuhan ang dating media personality at ngayon vlogger na si Jay Sonsa dahil umano sa pagpapakala ng fake medical records at unverified health reports patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Inaresto si Sonsa ng mga ahente ng National Bureau of Investigation nitong nakaraang May 2 sa bisa ng warrant of arrest na inilabas naman ng Pasay Regional Trial Court at nakapagpiyansa sa halagang 10,000 piso. Robbery extortion case naman ng kasong ikinaaresto ng social media personality at Peanut Media Gallery founder na si Franco Mabanta na nagdemand umano kay dating House Speaker Martin Romualdez ng nasa 300 hanggang 350 milyong piso. Dahil naman sa paglabag sa Code of Ethics at defamation, sinuspinde ng Philippine College of Physicians ang health advocate na si Dr. Tony Liachon. Inakusahan daw ni Liachon ng katiwalian at unethical practice ang mga kapwa manggagamot sa isang public hearing nang walang basihan at ebidensya para patunayan ang kaniyang bintang partikular sa isyu ng Dengvaxia. Pinaka-latest sa kinasuhan at inaresto sa kasong cyber libel si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Walang impormasyon kung ano ang basihan at sino ang nagreklamo laban kay Singson, ngunit naniniwala ang dating gobernador na ang kaso ay bahagi ng intimidasyon at i-discredit ang kaniyang panawagan para sa investigasyon ng flood control anomaly. Ang pagkakasangkot din sa flood control controversy ang ugat ng pag-aresto at kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada. Sinabing susunod na kakasuhan dahil din sa flood control anomaly si Senador Joel Ay, oo. Villanueva. Pero Bukod pa rito ang hindi na yan. isinamparing plunder Mabaliktad case na laban yan. kay Senator Rodante Ay, ito Marcoleta posible, dahil ito sa hindi makulong. idineklarang campaign contributions sa kabila ng ibinesura na ito ng Commission on Oo, Elections. binesura na pala. Kabila ang kasong kriminal naman ang hinaharap ni dating Congressman Mike
defensor. Bagamat Tama. walang kasong hinaharap sa bansa. Fugitive namang itinuturing ngayon si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa pagtatago nito para Wala maiwasan ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Damay siya sa kasong crimes against humanity na inaharap ni dating Pangulong Duterte dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Inaasahan ding may ilalabas na warrant of arrest ang ICC laban naman kay Senador Bongo na kasama rin sa pinangalanan sa kaso. Sa susunod na linggo naman, magsisimula na ang pre-trial sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gagawin ito sa kabila ng standoff sa liderato ng Senado kung saan naging mayorya ang 12 kaysa sa itinatadhana ng konstitusyon na 13. Ang mga kasong isinampa, itinuturing na mga kritiko na bahagi ng harassment ng administrasyon. Una nang sinabi ng administrasyon na paiigtingin ang kampanya laban sa pagpapakalat ng fake news. Nagpaalala na ang Commission on Human Rights laban sa posibilidad ng paglabag sa free speeches na ginagarantehan ng konstitusyon. Ang kasalukuyang pagsasampa ng kaso sa mga kritiko ay sinasabing nagdudulot ng chilling effect at angkang busalan ang pagbatikos sa mga mali ng administrasyon. Kaya ang tanong, nasa ilalim na ba tayo ng martial law? Ako po si Weng de la Fuente. Hala, yan kabibig ha. Naku po, nasa ilalim na ba tayo ng martial law? Pagkahawi ng usok ng labanan, nakahandusay ang masama, nakatindig ang katotohanan. Every cloud has a silver lining from Don Rodrigo. Subukan nyo si Marcoleta kung kaya nyo, ewan na lang kung saan kayo mapunta. Dictatorship not a martial law. So ito na ang silent marshmallow, di na malayang mamamahayag. When those entrusted with power began to govern by whim rather than by law, and when authority is wielded for the benefit of the few rather than the welfare of the people, it becomes a solemn duty of a free citizenry to resist tyranny, uphold justice, and restore government to its rightful purpose, service to the nation and accountability to its people. Meron pa ba yan ngayon? Yun po mga kabibig ang ating libak-libak for today. Comment down below. Naku, siyam pa pala ang ipakukulong. Ito ba yung Cayetano Black? Anak, comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.